Kilat News Updates. Mga balita ngayon, ilang dati at kasalukuyang mambabatas muling idinawit ng umano'y 18 na ex-Marines sa delivery ng male-maletang pera. Mga idinawit na individual sa Blue Ribbon hearing, mariing itinanggi ang parata. 5 million pesos na alok sa bawat ex-Marine na tetestigo sa flood control scandal, ibinunyag ng isang kaanak ayon sa NBI. Higit 2.2 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa T-bag, nasamsam sa dalawang sospek sa Quezon City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon Hunyo 4 kaugnay ng korupsyon sa flood control projects na dinaluhan ng 18 nagpakilalang dating Marines. Sa nasabing hearing, muling ibinunyag ng 18 individual ang umano'y malawakang paghahatid ng mga maletang naglalaman ng pera para sa ilang opisyal ng gobyerno at personalidad sa politika. Kabilang sa mga binanggit sina Senador Tito Soto III, Senator Erwin Tulfo, Representative Sandro Marcos at Representative Laila de Lima, gayon din ang ilan pang mga dati at kasalukuyang mambabatas ng Kamara. Ayon sa dalawang testigo, personal umano silang naghatid ng mga maleta ng pera kina Soto at Tulfo, habang binanggit din ang iba pang mga mambabatas at personalidad bilang umano'y mga pinadalhan ng pera. Gayunman, inamin ng testigong si Rosebert Waupan na posibleng nagkamali siya sa pagsama sa pangalan ni De Lima sa listaha. Kinwestiyon naman ang hindi pagkakabanggit kina Senator Loren Legarda at Senator Mark Villar, kahit pa kabilang ang kanilang mga pangalan sa affidavit ng 18 dating Marines. Kasunod nito, agad na pinabulaanan ng karamihan sa mga nabanggit na opisyal ang mga akusasyon, kabilang sina Soto at Tulfo. Inihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na nakatanggap sila ng impormasyon na umano'y inalok ng dating kongresista na si Mike Defensor ng 5 milyong piso ang bawat isa sa 18 dating Marino upang tumestigo kaugnay ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang kamag-anak ng isa sa mga umano'y dating Marine ang lumapit sa ahensya at nagbigay ng sworn statement at supplemental affidavit patungkol sa umano'y bribery o pag-alok ng pera. Dahil dito, muling bubuksan ng NBI ang investigasyon kaugnay sa 18 dating Marine. Bilang bahagi ng patuloy na fact-finding at investigasyon, naglabas na rin ng ahensya ng sabpina laban kay Defensor at sa nasabing dating Marino upang magpaliwanag at mabigyang linaw ang issue. Mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad, habang 2 lalaki ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Del Monte, Quezon City, madaling araw ng Miyerkules, Hunyo 3. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Jordan at Jonas, kapwa 31 taong gulang. Ayon sa pulisya, nadakip ang dalawa matapos umanong magbenta ng 30,000 pesos na halaga ng shabu sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 333.61 na gramo ng hinihinalang shabu na isinalid sa T-bag na may Chinese characters at nagkakahalaga ng 2.26 million pesos, isang motorsiklo, cellphone at iba pang gamit na pinaniniwala ang may kaugnayan sa ilegal na droga. Nahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.